動きます。実は手が動きます。私たちのことを見てたんです。待ってて。そうし生きていたつもりか。彼の始まり。Muli na namang masasapsihan kung gaano palakas si Jinwoo dahil hindi inaasahang nakapasok ang ating bida sa Red Gate kasama ang attack force ng White Tiger Guild. At ang Red Gate ay inilarawan ng S-Rank Hunter Guild Master Baek Yun-ho na isang gate papunta sa ibang mundo. Habang si Wang Dongsu ay dumating na sa Korea para ipaghiganti ang kanyang kapatid na pinatay ni Jinwoo. Nakabalik na si Jinwoo sa real world pagkatapos ng kanyang quest, kaya kaagad itong nagpahinga at natulog. Biglang tumawag si Jin-ah at tinanong siya kung anong oras na. Bakit hanggang ngayon natutulog pa itong si Jinwoo? Mayroong meeting si Jinwoo sa school ni Jin-ah ngayong 5 o'clock at dahil matagal niyang natapos ang kanyang job change quest, kaya gumising ito ng 2 o'clock. Sinabi ni Jin-ah na tulad pa rin ang inaasahan ng kanyang kapatid, palagi daw itong late. Kaya kaagad nag-recur si Jinwoo at naligo. Since makikipagkita siya sa teacher ng kanyang kapatid, isusubukan niyang pumorma ng kaunti. Bago pumunta si Jinwoo sa school, nagpunta muna ito sa bangko upang kumuha ng bagong debit card at i-update ang kanyang passbook. Nagulat ang teller nang nakita niya ang 1.4 billion na savings ni Jinwoo at tinanong siya kung ano ang kanyang trabaho. Sagot naman ni Jinwoo na isa siyang hunter. Kaya napagtanto ng teller na totoo pala talaga ang rumors na narinig niya na kumikita ng malaki kapag ikaw ay isang hunter. Subalit ang nasa isip ni Jinwoo na nagkaroon lang naman siya ng pera dahil sa offer ni Jinwoo sa kanya. Pagkatapos lumipat ang scene sa school ni Jin-ah, hindi makapaniwala si Jin-ah sa kanyang nakita at napasabing, ikaw nga ba talaga si Song Jinwoo? Sagot naman ni Jinwoo, meeting niya ngayon sa teacher ng kanyang kapatid. Bakit gusto mo ba akong magtsinelas? Habang papasok na si Jinwoo, pinagkapaguluhan siya ng mga kaklase ni Jin-ah sa sobrang angas ng datingan ni Jinwoo. Kaya naging awkward para kay Jin-ah ang mga tanong ng kanyang mga kaklase kung kapatid ba niya ang nakapaakit na lalaki. Tinanong siya ni Jin-ah kung ano ang ginawa ni Jinwoo kagabi, saan ito galing. Since wala pa itong girlfriend, ipapakilala daw niya ito sa cute na estudyante. Kaya kinurot ni Jinwoo ang pisngi ni Jin-ah at sinabing, "Don't make me fun." Nag-usap si Jinwoo at ang teacher ni Jin-ah at hindi daw alam ng teacher na mayroong cool na kapatid itong si Jin-ah. Sinabi ng teacher na hindi daw dapat mag-alala itong si Jinwoo sa kanyang kapatid dahil mataas daw ang grade nito. Sa katunayan, plano ni Jin-ah na kumuha ng medical school sa college. Nalaman ng teacher na si Jinwoo ay isang hunter, kaya tinanong siya ng teacher kung gustong maging hunter ni Jin-ah, papayag ba si Jinwoo. Mabilis na sumagot si Jinwoo na hindi. Wika ng teacher, kaya niya ito tinatanong dahil mayroon siyang estudyante na hindi pumapasok pagkatapos ng awakening dahil gusto na nitong maging hunter. Naisip ni Jinwoo kung isa yung E-rank hunter ay mamamatay kaagad yun. Tugon ng teacher, ang estudyanteng ito ay malapit na kaibigan ni Jin-ah at humingi ng favor ang teacher kay Jinwoo na pakiusapan ng estudyante na bumalik na sa pag-aaral. Ang pangalan daw ng babaeng estudyante ay si Han Song-ai. Kaya nagulat si Jinwoo dahil parang kilala niya ang batang ito. Tapos lumipat ang scene kung saan tinawagan si Han Song-ai ng kanyang teacher na mayroon daw hunter na gusto siyang makita. Kaya gulat na gulat siya nang nakita niya si Jinwoo. Namukhaan ni Song-ai si Jinwoo na parang kaibigan sila ni Jin-ah o di kaya sila ay magkapatid. Bumisita na rin daw siya noon sa hospital pero hindi niya nakita ang mukha ni Jinwoo. Sinabi ni Song-ai na kahit anong gawin ni Jinwoo, hindi na siya babalik sa school dahil wala siyang plano na mag-quit sa pagiging hunter. Sinabi ni Jinwoo na malinaw na isa siyang E-rank hunter. Normal na atake sa isang monster ay hindi gumagana, kaya nangangailangan dito ng weapon na may naka-imbue na magic. Actually, hindi talaga magandang business ang pagiging hunter. Dahil pagkatapos masira ng isang weapon ay bibili ka na naman ulit unless kung gagamit siya ng suntok. Dagdag pa ni Jinwoo na huwag na lamang siya mangarap na maging isang full-fledged hunter kung dahil lang sa nakukuha niyang pera galing sa kanyang team. Nainis ang babaeng hunter sa mga pinagsasabi ni Jinwoo at sinabing tama na ang pag-lecture sa kanya dahil isa rin lang namang E-rank hunter si Jinwoo. Sinabi ni Jinwoo sa kanyang sarili na masyadong tigasin ulo ang batang ito. Well, ganun din naman siya noon at mahirap siyang kumbinsihin.
unless kung makita ng dalawang mata ni Song Ai ang katotohanan sa pagiging hunter. At sinabi ni Jinwoo na huwag itong mag-alala dahil hindi naman siya naparito para pigilan siya na maging hunter. Naparito siya para turuan si Song Ai na maging isang malakas na hunter. Pagkatapos lumipat ang scene sa airport, dumating na si Wang Dongsu sa Korea galing US at inaasahan niya talaga sa isang head ng monitoring department na si Jin Chul na naparito upang manmanan siya. Sinabi ni Jin Chul na natural lang sa isang head ng monitoring department ng Korean Hunter Guild na manmanan ng isang S-rank hunter galing sa US. Sagot naman ni Dongsu na nagtatrabaho ka pa rin ba sa isang old gazer chairman Go Gun-hye as a right hand? Kung ako sa'yo, puputulin ko na lang ang braso ng matanda at pupunin ko kung ano ang nasa sa kanya. Sagot naman ni Jin Chul, gaano kakatagal manatili dito sa Korea? Tugon ni Dongsu na wala siyang plano na magtagal sa Korea, kaya huwag itong magalala dahil babalik siya kaagad pagkatapos ng kanyang business. Sinabi ni Jin Chul na mayroon pa palang business ang isang tao na inabandona ang kanyang homeland para maging hunter sa ibang bansa. Kasama ba dito sa negosyo ang isang E-rank hunter na si Song Jinwoo at D-rank hunter na si Yoo Jin-hoo? Biglang na-triggered ang S-rank hunter at sinabing, bakit? Kaya mo ba akong pigilan? Pagkatapos biglang nag-iba ang atmosphere sa paligid ng airport at naramdaman ito ng ibang passengers na nahihirapan sila sa paghinga at bumigat ang kanilang pakiramdam. Dahil pala ito sa aura ng kapangyarihan ng isang S-rank hunter na si Wang Dongsu. Sinabi ni Dongsu na gusto niya itong si Jin Chul. Dahil binabalak pa lang niyang gawin, alam na niya kaagad kung ano ang mangyayari. Bakit hindi na lang siya sumama sa Scavenger Guild dahil tatratuhin nila ito ng maayos, di katulad ng isang old gazer na si Go Gun-hye. Pagkatapos lumipat ang scene kay Song Jinwoo at Han Song Ai. Para ma-experience ni Song Ai kung gaano kahirap ang maging isang hunter, lumapit si Jinwoo kay Sang Min, ang chief ng White Tiger Guild, na naisahan niya ng 600 million kapalit ang 3 C-rank dungeon. Hindi naman nakatubili na tanggapin ang request ni Jinwoo dahil kilala niya ito. Since ang White Tiger ang pinili ni Jinwoo, malaki ang chance na nagka-interest ito na lumipat ng White Tiger Guild. Naisip din ni Sang Min, kapag maranasan ni Jinwoo na makita kung gaano kaganda ang sistema ng White Tiger, ay posibleng lilipat ito ng team. Mayroong hunter na lumapit at nag-interrupt sa kwentuhan ni Sang Min at Jinwoo. At sinabing, tumigil na sila sa papakwento dahil hindi picnic ang pinunta nila dito. Tinanong ni Jinwoo kung sino ang hunter na yon. Sagot ni Sang Min na siya ang bagong E-rank hunter recruit, ang magiging captain ng raid. Siya si Tim Jul, isang tank hunter. Napansin ni Jinwoo ang line-up ng raid, isang E-rank hunter, 7 B-rank hunter at 4 na C-rank hunter, and total of 12 hunter for C-rank dungeon. Sinabi ni Sang Min na madali lang ang line-up na ito for C-rank dungeon. Subalit sila ay mga bagong recruit, mas mabuting ma-experience nila ang mababang dungeon. Pagkatapos handa na ang lahat para pumasok sa dungeon, habang si Han Song Ai ay makikitang excited na maranasan na maging isang hunter. Pagkapasok ni Jinwoo, bigla niyang naramdaman ang kakaibang sensation at unti-unting naging pula ang gate. Nagawa pang makapagsalita ni Jinwoo sa gitna ng gate at sinabi kay Sang Min na tumawag kaagad ng main attack force. Pagkatapos unti-unting nilamon si Jinwoo ng red gate pabalik sa loob ng dungeon. Kaagad tumawag si Sang Min sa guild master ng White Tiger na si Baek Yun-ho. Nagulat ito dahil paano naging red gate ang isang C-rank gate, kaya nakapagdesisyon nito na kailangan niya talagang pumunta. Lumipat ang scene sa isang magaram sasakyan, kung saan ine-escorta ni Jin Chul si Dongsu. Nagtanong itong si Dongsu kung kumusta ang funeral ng kanyang kapatid. Sagot ni Jin Chul na hindi daw nila nakuha ang katawan nito, subalit ang funeral ay ginawa nila sa pribadong lugar, at tinanong niya kung baka gusto niyang bumisita. Sagot naman ni Dongsu na hindi daw siya interesado sa mga patay. Interesado lang siya sa iniwang basura ng kanyang kapatid. Tinanong ni Jin Chul kung saan balak pumunta ni Dongsu. Sagot naman nito na wala ng iba sa dungeon. Sa panahon daw ngayon, madali lang niyang mahanap si Song Jinwoo kahit napakarami pa ang gate na nagsisilabasan dito sa Korea at parang nakita na niya kung nasa ang gate na yon ang E-rank hunter na si Song Jinwoo. Tugon ni Dongsu kay Jin Chul. Alam daw nito kung ano ang rules sa loob ng dungeon at wala na siyang pake kung ililibing niya si Jinwoo o hindi. Lumipat ang scene sa loob ng red gate at makikitang napakalamig ng lugar at napansin nilang hindi ito mukhang dungeon at alam na rin nila na ang gate ay nawala.
Napansin ni Jinwoo na wala namang mukhang suspesyo sa lugar na ito. Pagkatapos bigla silang inambush. Inatake ang kanilang grupo ng Ice Arrow. Ang isa ay nahawakan ni Jinwoo na muntikan ng matamaan si Sung-ai, at ang isa naman ay tumama sa isa nilang kasama. Nakita nila na nanggaling sa puno ang mga pag-atake at kagagawa nito ng mga Ice Elves. Napagtanto ni Jinwoo na kaya pala hindi niya na-sense ang kalaban dahil napakalayo nito, habang si Sung-ai ay nanginginig na sa takot. Ang mga hindi pa nakakakita sa kanila ay matatawag talaga sila bilang mga elves. Subalit ang mga hunter na nakakakita kung paano nila hinahunting ang mga hunter na walang kaawa-awa ay matatawag sila bilang isang yaki o demon. Sa kabilang dako naman dumating na si Baek Yunho sa Red Gate at sinubukan niyang hawakan ito subalit malakas talaga ang force wave. Tinanong niya si Sangmen kung tinawagan na ba niya ang Korean Hunter Guild kung ito ba talaga ay isang sirang gate. Sagot naman ni Sangmen na tinawagan na niya subalit nag-insist sila na ito talaga ay isang sirang gate. Kaya nainis si Yunho dahil ang Red Gate ay isang higher rank gate at ang magical power nito ay nanggaling sa ibang mundo. At hula ni Yunho ang gate na nasa harap niya ay parang isang B or E rank gate o mas mataas pa. Tinanong ni Yunho kung ilang member ang nasa loob. Sagot ni Sangmen na 12, isang A-rank na nagsisilbing captain, 7 B-rank at 4 na C-rank. Inisip ni Yunho kapag ang Red Gate ay isang A-rank, makukonsider niyang walang makakaligtas sa kanila na buhay. At kung swertehen, 2 lang o 1 ang makakaligtas na high-rank hunter. Inamin ni Sangmen na mayroon pang 2 hunter na pumasok na hindi nila kasamahan sa guild. Tinanong ni Yunho kung sino sila. Sagot naman ni Sangmen na siya ang hunter na minamanmanan niya recently. Nainis si Yunho at tinanong niya kung ano ang rank nito. Ito ba ay isang E-rank hunter o B-rank hunter? Hindi nakapagsalita sa Sangmen. Kung kaya napagtanto ni Yunho na mayroong S-rank hunter sa loob ng Red Gate. Subalit sinabi ni Sangmen na siya ay isang E-rank hunter. At dito lang magtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like. Salamat! 大きな復活ができました。私たちのこと見てたんです。気になってた。先生。生きたってたまるか。